Magandang buhay! Bago ang lahat, meron akong hinandang joke. Bakit nakipag-break ang dollar sa peso? Alam niyo kung bakit? Kasi nakahanap na siya ng mas may value. Aww. Welcome to Arjan's Podcast, ang podcast na magtuturo sa iyo kung paano gawing simple, practical, at masaya ang usapang pera. I am Ricky Jan Lisay, your friendly guide sa mundo ng financial literacy. Today, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang financial literacy, paano ito i-develop, at bakit napakahalaga nito lalo na sa ating mga Pilipino. Plus, aalamin din natin ang iba't ibang pananaw ng mga tao tungkol sa pera. Kaya kung ready ka na, ihanda na ang papel at ballpen, or sige, Google Docs na lang kung techie ka. So ano nga ba ang financial literacy? Simple lang. According to the National Endowment for Financial Education, financial literacy is the ability to read, analyze, manage, and communicate about personal financial conditions that affect your well-being. In simpler terms, it is using your knowledge and skills to manage money effectively for long-term financial security. Kung baga, sa social media, financial literacy ang tutulong sa iyo para hindi ka basta-basta nagpapadala sa mga sponsored ads ng Shopee at Lazada. Ika nga, kung wala kang financial literacy, baka mapagastos ka lang dahil sa add to cart na yan. Sa madaling salita, financial literacy is all about making informed and effective decision with your money. Para naman hindi puro memes at broken heart ang laman ng wallet mo, di ba? Okay, so paano nga ba natin mai-improve ang financial literacy natin? Ito ang ilang practical step na pwede mong simulan agad-agad. Number 1, set financial goals. So maglagay ng mga short-term and long-term goals. Halimbawa, sa short-term goal ay ang makaipon para sa bagong phone, habang ang long-term goal naman ay ang makabili ng bahay. Ika nga, wag puro I deserve this. Minsan, sabihin rin natin, I need to save for this. Diba? Kasi naman, kung ever sale ay goal mo bumili, baka ang tunay mong goal ay maging broke. Diba? Number 2, track your spending. Ilista ang lahat ng gastos mo. Oo, kasama yung milk tea at samgyup sessions. Sa ganitong paraan, malalaman mo kung bakit lagi kang abot langit ang dasal tuwing mag-aabang ka ng sweldo. Yung tipong kaya mong i-track lahat ng ex mo sa social media, pero hirap na hirap kang i-track yung gastos mo. Priorities din minsan. Number 3, create a budget. Subukan ang 50, 30, or 20 rules. 50% para sa needs, 30% para sa wants, at 20% para sa savings. Kasi kung 90% ang sweldo mo, tapos napupunta sa online shopping, may problema tayo doon. Kung may budget ka nga sa data para mag-stock, dapat may budget ka rin para sa savings, di ba? Number 4, educate yourself. Magbasa ng books, manood ng YouTube, at syempre makinig sa podcast na ito. Tandaan, financial literacy is a lifelong learning journey. Parang pag-move on, kailangan dahan-dahan pero tuloy-tuloy. Aww. Then lastly, build an emergency fund. Mag-ipon ka ng at least 3 to 6 months worth of expenses kasi hindi natin alam kung kailan tayo magkakaroon ng biglaang gastusin tulad ng sabay-sabay na birthday ng barkada. Pero ang emergency fund ay hindi yung extra mong pera na pang coffee run lang kapag stress ka. So kung masusunod mo tong steps na to, mas magiging maayos ang pag-manage mo sa pera mo. Hindi lang puro add to cart. Diba? So bakit nga ba importante ang financial literacy? Simple lang. Kapag financially literate ka, mas kaya mong iwasan ang mga bad decisions tulad ng pagpapautang sa tropa mo na laging sinasabing bukas na magbabayad. So here are some benefits of financial literacy. Number 1, control over your future. Kapag marunong kang mag-handle ng pera, hindi ka basta-basta nagpapadala sa pressure.
hindi lahat ng sale kailangan pagbigyan, 'di ba? Pangalawa, less stress, more confidence. Studies show na mas mababa ang stress ng mga taong financially literate. Kasi naman, mas chill ang buhay kapag alam mong hindi nauubos ang sweldo mo sa kakabili ng essential na hindi naman pala essential. Then lastly, better investment. Financial literacy teach you how to invest wisely. Para hindi naman yung kapitbahay mo na high school lang ang inaabot ang nagiging financially advisor mo, di ba? So ayon sa In Charge noong 2017, may 6 na pangunahing pananaw ang mga tao tungkol sa pera. So unahin natin ang mga frugal o yung mga taong sobrang tipid. Kung ikaw yung tipo na nag-iisip ng 3 beses bago bumili ng milk tea, baka ikaw na to. Ang mga frugal, sila yung mga tao na parang laging nakapromo ang buhay. Kumbaga, buy one take one mindset. Sila yung may motto na, bakit ako bibili ng bago kung may tape ka naman? Kung may tape pa naman ako, 'di ba? Pero seryoso, yung mga frugal na tao ang madalas na financially secure dahil marunong silang mag-save. Sabi nga nila, huwag mong ubusin ang pera mo dahil baka ang problema mo ang pautang. Which is true. Number 2. Next, ang mga pleasure seekers o yung mga taong may motto na YOLO. Sila yung kapag nagka-bonus, hindi nag-iisip ng ipon kundi ng kung anong pwedeng i-check out sa online shopping. Para sa kanila, ang buhay ay maikli kaya gastos kung gastos. So kung may kilala kayong ganito, siguradong marami rin silang add to cart pero walang check out. Pero mga ka-literate, ingat lang dahil baka ang sobrang YOLO magtapos sa YOLO. Pangatlo, ay yung tinatawag nating status seekers. Kumbaga branded lahat kahit medyas. Ito na yung mga status seekers, yung hindi makakatulog kapag walang logo ng mamahaling brand ang suot. Kung ang outfit mo ay may tagline na, may pangalan, may presyo, aba ikaw na nga. Para sa kanila, ang branded items ay simbolo ng tagumpay. Pero ang tanong, nag-i-invest ka ba para sa future o para lang sa mga followers mo sa Instagram? Remember mga ka-literate, mas mabuting walang logo ang damit kaysa walang logo sa bank account. Ika-4 ay yung tinatawag nating indifferent. Walang pakialam basta may pang-ulam. So ang mga indifferent naman, walang pake basta may pang-ulam. Sila yung mga simpleng tao, hindi materialistic at hindi stress sa pera. Kung happy ka na sa ulam na kahit may sabaw lang, ikaw na to. Ang downside lang, dahil sa walang pake, minsan walang ipon. Kaya mga ka-literate, kahit pa chill-chill lang, kunting save-save din pag may time. Hindi porket chill ka, dapat zero din ang savings mo. Susunod ang mga power-oriented. O yung tingin sa pera ay parang remote control. Kung ikaw yung tipo ng tao na ako ang magbabayad, kaya ako ang masusunod, aba ikaw na nga. Sila yung nag-iipon hindi lang para sa seguridad, kundi para rin sa impluwensya. Pero mga ka-literate, tandaan, ang totoong power ay nasa tamang paggamit ng pera, hindi lang sa dami nito. At ang huli ay yung tinatawag na self-worth. Yung nagbabase ng halaga sa laman ng wallet. Kung depressed ka kapag paubos na ang laman ng ATM, baka ikaw na to. Pero seryoso mga ka-literate, tandaan, hindi sukatan ng halaga ng tao ang halaga ng pera niya. Invest sa skills, sa knowledge, at syempre sa relationship. Dahil sabi nga, mas mabuti nang walang laman ang wallet kaysa walang laman ng utak. So, anong uri ka ng money handler? Ayan mga ka-literate, anong uri ka sa 6 na to? O baka kung bumil ka, may halong frugal at pleasure seeker. Ang mahalaga, kilalanin mo kung paano ka humawak ng pera para alam mo kung saan ka mag-a-adjust. Ang financial literacy ay hindi lang para yumaman, kundi para maging masaya at secure ka sa buhay. So anong next step mo?
Unang-una, alamin kung gaano ka na ka-financially literate. Mag-take ng quiz online o gumamit ng financial checklist. Magbasa ng books tulad ng Poor Dad, Rich Dad, or kahit local finance blog muna. Tandaan, ang pagiging financially literate ay hindi tungkol sa pagiging mayaman agad-agad, kundi sa pagiging ready sa kahit anong financial challenge. At kung hindi mo pa gets lahat, okay lang. Ika nga, sa pag-ibig at pera, take it slow, but keep moving forward. Muli, salamat sa pakikinig mga kaliterate. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-iwan ng review at i-share itong episode sa mga kaibigan gusto ring matuto tungkol sa pera. Hanggang sa susunod, keep learning, keep saving, and keep mastering your money. Bye-bye! Taas, baba, kanan, kaliwa.